Sa last game ng Rockets versus Portland, si Fred VanVleet na eject sa game after niyang murahin at iduro yung referee na parang tumama pa ata sa ulo ng official yung kamay niya. Alam na rin ni VanVleet na merong masamang mangyayari sa kanya kaya ayaw na niyang pag-usapan yon sa post-game interview. As of November 25, 5 AM, habang ginagawa ko to, wala pang official report kung ano bang penalty ang ibibigay kay VanVleet. Yung ginawa kasi ni VanVleet dito nga sa isang referee halos katulad yun ng ginawa ni Kelly Oubre Jr. noong nakaraang season. Pinagmumura niya at pinagduduro yung isang referee versus Clippers to. Ito din yung merong last play si PG or si Kawhi na nanalo sila versus Sixers. Hindi nakapagpigil noon si Kelly Oubre, pati si Coach Nick Nurse. Sinugod nila yung referee. Dahil di umano merong namintes na tawag. Hindi rin naman tinamaan ni Oubre yung official pero napagmulta pa rin siya noon ng $50,000. Pati na rin si Coach Nick Nurse. Yung kay VanVleet, medyo iba. Pwede mapagmulta ng $50,000 hanggang $100,000. Pero kung tumama yung daliri niya sa ulo ng official, di umano, pwede siyang masuspinde. Sabi pa nga sa report, kahit hindi tumama, pwede mag-decide yung liga na isuspinde siya. Pwedeng isa or maraming games. Sa mga fans na nagrereklamo bakit di umano sobra yung power ng mga referee at hindi sila nasususpend, isang reason nun, iba ang union or association nila. May player association, team owner association, merong referee association din at mismong NBA. Ilang grupo yun na nagsama-sama para sa isang purpose, basketball league. Dahil meron silang collective bargain agreement or kasunduan ng bawat partido. Iba yung sa NBA player, iba din yung sa mga referee. Pero kahit gano'n ang power ng mga referee, iba pa rin si VanVleet, siya lang yung malakas. Kaya nga sabi sa mga write-up, baka makalusot pa si VanVleet dun eh. Dahil kung maalala nyo dati, yung mga player at coaches, kapag nagsalita sila ng masama or hindi maganda sa official, automatic silang mabibigyan ng multa. Pero si VanVleet lang yung nakita ko so far na kinall out niya, minura niya pa sa post-game interview yung isang referee na pagmulta pa rin naman siya. Pero yung official na binanatan niya na demote, hindi binigyan ng pagkakataon na maging crew chief ulit. Sa isang game, tatlo yung referee doon. May number 1, 2, and 3. Hindi yung number sa likod ha. Ganun kasi ang setup nila. Yung number 1 referee, siya yung crew chief na magdi-decide kung i-count yung tira, merong mga call na dapat i-review. In short, siya yung supervisor at mataas yung sahod niya doon. Dahil sa mga sinabi ni VanVleet noong 2023 season na wala siyang pakialam sa multa na binigay sa kanya, na nagkamali talaga yung referee sa ginawa niyang call, tapos sinugundahan pa yun ni Marcus Smart, yung reklamo ni VanVleet dito kay Ben Taylor. Siya kasi yung referee na binanata noon ni VanVleet. Walang nagawa nun ng NBA kundi alisin bilang crew chief si Ben Taylor dahil sa mga rant ni VanVleet dati. Nakakapag-referee pa rin naman siya pero hindi na siya yung number 1 referee sa loob ng court. Kung si Chris Paul merong Scott Foster, si VanVleet merong Ben Taylor. Yung 30,000 na multang binigay sa kanya dati, sinabi niyang wala siyang pakailam. Nag-trending pa yun, yung pagkaka-criticize niya sa referee. Yun din ang nagbigay ng green light para sa NBA at sa ibang mga player. Kaya nitong nakaraan, sinabi niyang mapapahamak siya kung magsasalita pa siya tungkol sa nangyari. Nakabalik lang ulit si Ben Taylor bilang crew chief after ng isang season. Hinandle pa nga niya yung game ng Bucks versus Rockets kung saan natalo yung Houston. Pero grabing damage yung ginawa ni VanVleet kay Ben Taylor dati. Siya lang kasi yung official na dinemote dahil sa sobrang galit ng player. Nung hinandle niya pa yung Bucks versus Rockets, may controversy pa nun. Si Giannis tumapak ng linya na hindi tinawagan yun ng violation. As of November 25, 6 AM, wala pa kasing binibigay na official statement ng NBA kung anong penalty ang ibibigay. Pero kung mapagmulta siya dun, lusot pa rin si VanVleet kasi nakalusot siya sa suspension, mas malala kasi yun.